Magandang hapon po. I will report about Sigalat sa territory at hanggahan. I reported na yung half ng slides ko, pero I'm going to explain it again, not thoroughly this time because sir already saw it. So, ang Sigalat sa territory at hanggahan is the disputes over territories and boundaries. Sabi ni Alan, the worst violation of reason is the violation of common sense. Basta sinasabi niya ay ang mahalaga ang common sense sa sigalot, sa territory at hanggaan dahil sa paggawa ng mga tamang desisyon. Kapag hindi natin gamitin ang common sense, nagiging mas malala ang sitwasyon. This is what he's saying, referring to the problem of Philippines, yung Pilipinas at Malaysia ng North Borneo or dating tinatawag na Sabah. Ang issue ng North Borneo ay isang kaso ng common sense dahil ang Malaysia ay nagbabayad ng upa sa Sultan ng Sulu. Ang gamit ng salitang Sabah ay nagpapakita sa isinukol na ng Pilipinas ang kanyang karapatan sa teritoryo. Hindi lamang ang North Borneo ang issue. May West Philippine Sea, Kalayaan Island Group at Baho de Masinloc. Ginagamit ng Pilipinas ang diplomasya upang malutas ang mga sigalot sa mga kapitbansa tulad ng Malaysia, Vietnam, Brunei at China. Pero ang mga ibang bansa ay they use agresibang hakban. The reason why Philippines don't use this is because we are a very weak country compared to China, Brunei, ganon. Even though we have the resources, like they want our resources, we don't have the machines, we don't have the power to develop it more or to harvest it. Ang mga pinag-aagawang teritoryo. First, what is teritoryo? Ang teritoryo ay tumutukoy sa isang lupain o tubig na nasa ilalim ng jurisdiction ng isang estado. Batay na sa tumutukoy sa Articular 1 ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987, ito ay ang buong kahulugan ng pambansang teritoryo. You can read that. Batay sa nakasaad sa Articular 1, may karapatan ng bansang ipaglaban ang soberanya ng mga bahagi ng kanilang teritoryo sa harap ng mga katabing bansang nais kumuha dito. We have the full right as a sovereign country. Sovereign meaning a country that has full right or power to govern itself. So we have the full right to fight back if they're trying to get in between our lines, to get in our territory in her jurisdiction. Ang sabihin ng pabansang teritoryo ay mahalaga sa politikal na pagbuo ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang kapuluan sa katatagan ng ekonomiya at bilang pinagkukunan ng pagkain. Ang unang example ay ang West Philippine Sea o Dagat Kanlurang Pilipinas. Sigalot ukol sa Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea ay ukol sa maraming pulo, reef, rocky ridge, atoll at sandbar. Bahaging South China Sea ang West Philippine Sea kung saan matatagpuan ang Exclusive Economic Zone o EEZ at kalapagang insular continental shelf ng bansa. Why do they want the West Philippine Sea? Because there's so many resources to get from. It will give you the advantage. Pero sabi ni Administrative Order Number 29 na ipalabas ni Pangulong Benigno Aquino III, ang sa atas na ito, tinawag ang bahaging itinuturing na bahagi ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. So it is fully our right, our jurisdiction, ang West Philippine Sea. Samantala, ang South China Sea ay tumutukoy sa buong lugar kung saan sinasabi rin ng China, Brunei, Taiwan, Malaysia at Vietnam na sa kanila ito. So everyone's trying to claim it. Makikita sa mapa nito ang Hughes-Yu na sinasabi ng China na hanggangan ng kanilang teritoryo. As you can see, this exceeds so much while their country is already so far. This will impact or it will give us negative effects on our country dahil napakalapit na sa kanilang hangganan tinukoy ng China. Ang EEZ na nasa mapa ang bahaging inaangkin ng Pilipinas bilang bahagi ng jurisdiction, nito maaaring galugarin at gamitin bilang bahagi ng likas na yaman ng bansa. Ang UNCLOS at ito ay nagsasaad ang mga pulong na sa ilalim ng soberanya ng bansa ay may karapatan na sa 200 nautical miles ng kalapit at dagat bilang exclusive economic zone. So you can clearly see that they went overboard. They're already so close to our country. Ano ba ang UNCLOS?
o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito ay isang pandaigdigang kasunduan na nagtakda kung hanggang saan ang dagat sa nasakop ng isang bansa parehong lumagda ang Pilipinas at China sa nasabing kasunduan. They still fighting. Sa ilalim ng UNCLOS, may 3 katangian ukol sa mga dagat. Isa, ang mga pulo ng isang soberanong bansa ay binibigyan ng 12 nautical miles na teritoryong dagat at 200 nautical mile na exclusive economic zone. 2, ang mga bato at reef na nakita sa high tide ay binibigyan ng 12 nautical mile na teritoryong dagat ngunit walang EEZ. 3, ang mga lugar na nakalitaw tuwing mababa ang tubig o low tide ngunit dating nakalubog ay hindi binibigyan ng teritoryong dagat o EEZ. Ang 9-dash line ng China na inilabas noong 1947 ay may epekto sa EEZ ng Pilipinas at ibang bansa dahil sakop nito sa buong South China Sea. Dahil dito limitado ang mga gawain ng mga bansang kalapit ng dagat. Umabot ito sa lugar ng Taiwan na nagpapakita ng posibilidad ng pagpapalawak ng teritoryo. 2, ang mga ginawa ng China at ang Permanent Court of Arbitration. Nagkaroon ng komprontasyon ang China at mga mangingisdang Pilipino noong 2011. Pinaalis ng mga Chino ang mga mangingisdang Pilipinong nasa Quirino Reef o Bufangjiao. Sa taong din iyon, nakita ang himpilan ng militar na Chino sa Kalayaan Island Group. And then we started using the West Philippine Sea. Ito ay ang bahagi ng South China Sea na inaangking bilang bahagi ng soberanya ng Pilipinas. Noong 2011, nagpalabas ang Pilipinas ng imbitasyon sa mga dayuhang kumpanya upang magsasagawas ng paggalugad sa Reed Bank. Dahil dito nagpalabas ng utos ang China sa pamamalaan ng Pilipinas na huwag labagin ang soberanya ng China. And then noong April 2012, nangyari ng pinakamalalang banggaan sa pagitan ng China at Pilipinas nang makita ang isang barkong pangisda ng China sa Scarborough Shoal. So dito na din yung Scarborough Shoal. Dahil dito, ipinadala ng pamahalaan ng Pilipinas ang barko ng Republika o BRP Gregorio del Pilar, ang pangunahing barkong pandigman ng Pilipinas. Nagpadala naman ng barkong pangmanman ng China o surveillance boat or vessel at nangyari ng tinatawag na standoff. Sa sumunod ng mga buwan, ipanagbawal ang pangingisda sa lugar. Ngunit, not even in 2 months, matapos ipagbawal ito sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal, hinarangan ng mga Chino ang Panatag Shoal at nagsimulang magtayo ng garrison ng militar matapos obrahan ito ng Central Military Commission ng pamahalang Chino. And then the Chinese people said, oh, we're gonna stay here so we can check out the place or something like that. Dahil doon, naghain ang Pilipinas ng kaso laban sa China. Matapos simulan ng plano na nilangin ang Panatag Shoal, nagsasagawa ng iba pang agresibong aksyon ng mga Chino. Nagtalaga rin sila ng mga barko sa Ayungin Shoal na bahagi ng Kalayaan Island Group sa katabi lamang ng peninsula ng Palawan. Ang mga gawa ng mga militar sa Chino ay sa Ayungin Shoal ang dahilan kung bakit gumawa ng kinakailangang hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas ang pagtalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP, ano ba ang BRP Sierra Madre? Madre, ang permanentong barkong nagbabantay sa soberanya ng bansa sa lugar. May mga sundalang Pilipino nakatira at nagbabantay sa barko at sa lahat ng panahon. So, for the like continuous, maybe like they would bring in people or they would bring up people through the boat, but there's always people leaving the boat who's always guarding, who's always checking out the place because like to make sure that there's nothing happening. Yes. Dahil noong Hunyo 7, 2013, the Chinese people gave out the pansampung dash line. Ano ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. The 3 na dash line sa silangin tabi ng Taiwan, making their territory more. Sa huling bahagi ng 2014, tinapos ng mga Chino ang paliparan ng eroplanong pangmilitar sa West Philippine Sea, nagsimulang palaparin ang Panganiban Reef na nagpalakas pangyarihan militar sa lugar at nagpatuloy sa pagpatrol
sa South China Sea. Ang Permanent Court of Arbitration. Ito ay isang organisasyon ng mga bansang na may 121 kasapi. Ito ay korte kung saan ang mga sigalot na pandaigdig ay nire-resolba sa pamamagitan ng pagdinig at paggamit ng diplomatikong pamamaraan sa pagbuo ng desisyon. Ang posisyon ng bawat panti. Una, China. Ang posisyon ng China sa kasong inihain ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration o PCA ay ukol sa soberanyang panteritoryong hindi sakop ng PCA. Hindi ito ukol sa institusyon at aplikasyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS sa kaso ng South China Sea. Naniniwala rin ang pamahalaan ng China na ang kasong inihain ay nakatuon sa lawak ng soberanyang teritoryo sa South China Sea. Ang mga karapatang marino ay maaari lamang matukoy matapos mapatunayan ang soberanyang teritoryo ng China sa South China Sea. Kapag nagawa ito, saka lamang asikasuhin ng pamahalaan ng China ang kaso ng Pilipinas. Para sa kanila, tinitignan lamang ng Permanent Court of Arbitration ang mga karapatang marino. Iginiit ng China na ang kaso ng Pilipinas ay ukol sa teritoryo ng soberanya. Nalabas sa jurisdiksyon ng PCA, naniniwala itong dapat munang patunayan ang soberanya bago talakayin ang maritime rights, kaya't hindi nito kinilala ang desisyon ng korte. According to China, the arbitral tribunal will not be in a position to determine the extent to which China may claim maritime rights in the South China Sea pursuant to the convention, not to mention whether China's claims exceed the extent allowed under the convention. Ayon sa China, hindi dapat magpasya ang arbitral tribunal sa lawak ng kanilang maritime claims o kung lumalampas ito sa international na batas. Walang ipinidalang kinatawan ang China sa pagdinig ng arbitral tribunal sa kasong inihain ng pamahalaan ng Pilipinas ukol sa 9-dash line ng China sa South China Sea. Apektado ng 9-dash line ang mga gawaing pandagat sa Pilipinas. Pilipinas. Tinutulan ng Pilipinas ang pag-angkin ng China sa South China Sea batay sa kasaysayan. Ayon sa China, nakasaad ito sa pambansang batas nila at sa pangkalahatang batas ng pandaigdig. Ngunit ang convention ay hindi bahagi ng pandaigdigang batas na may jurisdiction sa kaso dahil sa mga sinabi ng pamahalaan ng China, lahat ng pag-angkin ng mga bansa sa bahagi ng South China Sea kasama na ang bahaging inaangkin ng Pilipinas ay walang bisa. Posisyon ng Pilipinas. Tinatanggihan ng Pilipinas ang historical claim ng China sa South China Sea na wala umanong batayan sa convention. Sa makatuwid, hindi wasto ang mga maritime claims nito. Maraming komplikasyon at sigalot sa South China Sea at ito ay kinikilala ng Pilipinas. Ngunit para sa Pilipinas, ang mga komplikasyong kagaya ng soberanya sa teritoryong panlupa ay hindi kapilang dahil hindi kailangang banggitin ng tribunal ang mga pananaw ukol sa soberanya sa lupa. Sumasang-ayon, ang Pilipinas ay dominado ng lupa ang dagat, ngunit kung walang lupa, walang katubigang maangkin. Naniniwala rin ito na kahit na may soberanya ang China sa South China Sea sa ilalim ng 9-dash line, lagpas ito sa limitasyong itinakda ng konbensyon ukol sa pag-angkin at paggamit ng dagat. Sa mapa, ang linyang may hugis U sa gitna ng South China Sea ay tumutukoy sa dapat lamang nasakop na China kung ihahambing sa 9-dash line. Ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Inilabas ng korte ang desisyon ukol sa South China Sea noong Hulyo 12, 2016 sa The Hague, Netherlands. Pinanigan ng korte ang Republika ng Pilipinas batay sa sumusunod. Number 1, ang dash line. Ang 9-dash line ng China at ang karapatan sa South China Sea batay sa kasaysayan. Pinag-aralan ng korte ang 9-dash line at ang karapatan ng China batay sa kasaysayan at batay sa kasaysayan ng konbensyon. Nabuo nito ang konklusyon na ang mga probisyon ng konbensyon ukol sa maritime zone ay ginawa upang magkaroon ng tamang alokasyon ukol sa karapatan ng mga estado sa mga dagat. Sa pagbuo ng mga Exclusive Economic Zone or EEZ, ang mga dating karapatan sa mga yaman ay tiningnan
at ang ilan sa mga estado ay sumasang-ayong panatilihin ng kanilang eksklusibong karapatan batay sa bagong SONA. Ngunit may mga estadong tumutol sa ideya at nagbunga ito sa limitasyon ng karapatang mangisda sa EEZ at kawalan ng karapatan sa mga yamang petrolyo at mineral. Kapag ang mga karapatan batay sa kasaysayan ay kontra sa mga probisyon ng konvensyon, lahat ng makasaysayang karapatan ay hindi kikilalanin at ito ay naisuko na matapos na lumagda ang estado sa konvensyon. Ang desisyon ng tribunal sa pag-angkin ng China batay sa kasaysayan ay hindi kinilala dahil walang ebidensyang sumusuporta sa naturang pag-angkin. Ang paglalayag at pangingisda ng China sa South China Sea ay nagpapakita ng kalayaan sa mga dagat at hindi ang karapatan ayon sa kasaysayan at walang legal na basehan ang karapatan. Pangalawa, ang mga pisikal na katangian sa South China Sea. Mahalaga ang mga pisikal na katangian ng South China Sea dahil nakabatay ito ang mga karapatang maritime. Batay sa Artikulo 13 at 121 ng Convention, ang mga pisikal na katangiang nasa ibabaw ng tubig kapag mataas ang tubig sa dagat or high tide ay may karapatan na 12 nautical mile na teritoryong pandagat samantalang ang mga nakalubog kapag high tide ay walang karapatan. Ngunit, batay sa pag-aaral ng tribunal, marami sa mga katangiang pisikal ng mga bato o reef ng South China Sea ay nasira gawa ng mga reklamasyon at construction. Sumasang-ayon ang tribunal sa Pilipinas sa pagsasabing ang Scarborough Shoal, Johnson Reef, Quarteron Reef at Fiery Cross Reef ay may katangiang high tide at ang Subi Reef, Hughes Reef, Mischief Reef at Second Thomas Shoal ay nakalubog tuwing high tide sa natural na kondisyon ito. Kaya walang EEZ para sa nag-aangkin ng mga ito, ngunit hindi sumasang-ayon ang tribunal ukol sa katangian ng Govan Reef North at McKinnon Reef dahil pareho itong mga may katangiang high tide. Ang mga katangian ng Spratly Islands ay nagbago dahil sa mga gawain ng mga tao sa iba't ibang estado na may kontrol sa pulo. Sa natural na kondisyon, ang kakayahan ng mga taong nakatira ay nakasalalay sa mga yaman sa labas, habang ang pagtalaga ng mga opisyal na tauhan ay hindi sapat na batayan ng katatagan ng komunidad. Ang pag-aangkin ay ibibigay lamang kung ang komunidad ay mabubuhay gamit na ang mga likas na yaman sa isla. Batay sa pag-aaral ng tribunal, ang Spratly Islands ay pansamantalang ginamit ng iba-ibang mangingisda mula sa iba-ibang estado kagaya ng China at hindi sila bibigyan ng karapatan dito. Pangatlo, ang mga gawain ng mga Chino sa South China Sea. Kinilala ng tribunal ang EEZ ng Pilipinas sa Mischief Reef, Second Thomas Shoal at Reed Bank na nakalubog tuwing high tide at hindi sakop ng posibleng karapatan ng China. Nalaman ng tribunal na nilabag ng China ang soberanyang karapatan ng Pilipinas nang nakialam ito sa EEZ kagaya ng pagalugat sa Reed Bank, pagbabawal sa mga mangingisdang Pilipino sa sarili nilang EEZ, pagpapabaya at pagtatanggol sa mga Chinong mangingisda na pumasok sa bahagi ng dagat na pag-aari ng Pilipinas sa Panganiban Reef at Second Thomas Shoal, at paggawa ng mga artipisyal na pulo. Ginawa ng tribunal ang konklusyon na nilabag ng China ang soberanyang karapatan ng Pilipinas sa kanyang EEZ at Kalapagang Insular or Continental Shelf. Sa isyu ng Scarborough Shoal, ang konklusyon ay dahil ito ay nakalitaw sa tubig kapag high tide at maaaring mangisda ang sinuman doon. Nilabag ng China ang EEZ ng Pilipinas ng pagbawalan ang mga mangingisdang Pilipino. Nilabag ng mga pamahalaang Chino ang Artikulo 192 at 194 ng Convention nung gumawa sila ng artificial na pulo sa Spratlys. Ayon sa nasabing artikulo,
Bilang isang bansang lumagda sa convention, dapat panatilihin, ipagtanggol at igalang ng China ang ecosystem. Karagdagan nito ang mga illegal na gawain sa pagkuha ng mga organismo sa dagat na malapit nang maubos or endangered, palabag sa batas ng paglalayag sa ilalim ng Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea ng 1972 at Artikulo 94 ng manganib ang mga barkong Pilipino dahil sa pagpigil ng mga barkong Chino. At ang pang-apat, paglala ng sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas. Nagsimulang gumawa ang China ng reklamasyon sa iba't ibang pinag-aagawang pulo at ito ay nakasira ng ecosystem. Ito ay paglabag ng China sa kautusang tumigil sa pagsagawa ng mga bagay na lalong magpapalala sa sigalot habang dinidinig ang kaso. Matapos ipalabas ang desisyon ukol sa agawan sa West Philippine Sea, inutusan ng tribunal ang pamahalaan ng China na igalang ang mga karapatan at kalayaan ng Pilipinas. Inaasahan din nitong igagalang ng China ang kanyang tungkulin sa ilalim ng convention. Sumagot ang China na hindi sila susunod sa desisyon ng tribunal at hindi nila kinikilala ang desisyon. Hello, my name is Alexa Trude A. de la Cruz, and I'll be explaining my part in Sigalot sa Teritoryo at Hanggahan. So, ang UNCLOS, implikasyon sa Pilipinas. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang sandata ng Pilipinas sa mga kaso laban sa ibang bansa tungkol sa mga kasong maritime at jurisdiction. Maari itong maging epektibong instrumentong magagamit ng bansa kapag may sigalot sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa sa estado. Ngunit, kung ang mga provision ng UNCLOS ay susuriin sa pamamagitan ng paghahambing ng epekto ng mga provision at ng ibang pandaigdigan, kasunduang pinasukan ng Pilipinas masasabing talo at bansa. Pagtakta sa mga hanggahan. Ang UNCLOS ay isang pagdaigdigan kasunduang nagtakta So, ang UNCLOS, implikasyon sa Pilipinas. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang sandata ng Pilipinas sa mga kaso laban sa ibang bansa tungkol sa mga kasong maritime at jurisdiction. Maari itong maging epektibong instrumentong magagamit ng bansa kapag may sigalot sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa sa estado. Ngunit, kung ang mga provision ng UNCLOS ay susuriin sa pamamagitan ng paghahambing ng epekto ng mga provision at ng ibang pandaigdigan, kasunduang pinasukan ng Pilipinas masasabing talo at bansa. So, soberanya sa mga katubigang teritoryo.
Sa sakop netong teritoryo lubos ng pinairal ng Pilipinas ang soberanya at ang karapatan ng mga barko ng isang bansa na dumaan o maglayag sa soberanong teritoryo ng Pilipinas. Ang karapatang dumaan, right of passage, ay may legal na kahulugan bilang karapatang maaring ibigay sa isang soberanya sa mga katubigang teritoryo. Sa sakop netong teritoryo lubos na pinairal ng Pilipinas ang soberanya at ang karapatan ng mga barko ng isang bansa, legal na kahulugan bilang karapatang maaring ibigay sa isang soberanya sa mga katubigang teritoryo. Sa sakop netong teritoryo lubos na pinairal ng Pilipinas ang soberanya at ang karapatan ng mga barko ng isang bansa na dumaan ng maglayag sa soberanong teritoryo ng Pilipinas. So, batay sa UNCLOS, lumiit ang mga katubigang panloob sa Pilipinas. Ang mga katubigang nag-uugnay sa mga pulo ay ginawang katubigan ng kapuluan ng nabigay ng karapatan para sa inosenteng pagdaan. So ang saganang likas na yamang marino sa Scarborough Shoal na siya ring sentro ng marine biodiversity sa mundo. Sa kadahilanang dito matagtagpuan ang malaking konsentrasyon ng South China Sea. So, maaaring hindi maging tagumpay ang pag-aaring ito sa kasalukuyan atin at sa ating bansa. So, kahit di nagtagumpay, umasa ang mga Pilipinong maaangkin pa rin ito ang kaalaman ungkol sa Sabah ang nagpaala sa mga batang Pilipino at karaniwang mamayang hindi natin dapat soberanya at teritoryo at ang mga karapatan sa dagat. So that's it for my presentation, and yep. Thank you.